Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Muli, samahan ninyo ako sa isang bagong yugto ng kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin at magpapaisip sa inyo tungkol sa tunay na kahulugan ng katapatan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang piraso ng salamin. Kapag ito ay nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi na mawawala ang mga lamat. At minsan, ang taong may pinakamatamis na ngiti, ang siya ring may hawak ng pinakamatalim na patalim. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Simulan na natin ang kwento. Isang malakas na kalansing ng nabasag na porselana ang bumasag sa katahimikan ng umaga sa loob ng hasyenda huling sulyap. Agad na lumuhod si Dalisay upang damputin ang mga nagkalat na piraso ng basag na plato sa paanan ng hapagkainan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot na masugatan, kundi dahil sa matatalim na tingin na ipinupukol sa kanya ng babaeng nakaupo sa kabisera, ang kanyang biyenan na si Senyora Gunita Mondragon. Wala pang isang salita ang namutawi sa bibig ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay sapat na upang iparamdam kay Dalisay na siya ay isang malaking pagkakamali sa pamamahay na ito. Simula ng pakasalan niya si Kalasag, hindi na siya naramdaman na tanggap siya sa pamilyang Mondragon. Huminga ng malalim si Dalisay. Pinigilan niya ang pagpatak ng luha at pilit ng ngumiti habang itinatayo ang kanyang sarili. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa asawa niya, para sa pamilyang pilit niyang binubuo, kahit na pilit din itong winawasak ng iba. Mula sa malawak na hagdanan, bumaba ang isang babaeng tila binihisa ng liwanag. Si Halina, ang nurse na kinuha nila noong nakaraang buwan para alagaan ang senyora. Maganda, laging mabango, at laging may nakahandang matamis na ngiti. Ngunit para kay Dalisay, ang ngiting iyon ay hindi kailanman umaabot sa mga mata. Agad na nagbago ang anyo ni Senyora Gunita nang makita si Halina. Ang kaninang mukhang galit na galit ay biglang umamo. Tila ba dumating ang isang anghel na tagapagligtas sa gitna ng kanyang dusang dulot ng manugang. Lumapit si Halina sa matanda at hinaplos ang likod nito ng marahan. May kung anong bulong siyang sinabi na nagpangiti sa senyora. Bago siya bumaling kay Dalisay, nakasalukuyan pa ring may hawak na basag na plato. Nag-alok ng tulong si Halina, pero may halong pang-uuyam sa kanyang tono. Sinabi niyang huwag na raw mag-abala si Dalisay dahil baka lalo lang sumama ang loob ng senyora kung magkakamali na naman ito. Ang mga salitang iyon, bagamat binitawan sa malumanay na boses, ay parang pinungkarayom na tumutusok sa dibdib ni Dalisay. Tumayo si Dalisay at nagpaalam na magtitimpla na lang ng tsaa para sa biyenan. Ito na lang ang tanging paraan na alam niya para makabawi. Ang espesyal na herbal tea na laging nagpapagaan sa pakiramdam ng matanda tuwing umaga. Habang nasa kusina, ibinuhos ni Dalisay ang lahat ng kanyang pagmamahal sa bawat paghalo ng kutsara. Umaasa siya na sa bawat lagok ng senyora, kahit paano ay mabawasan ang pait na nararamdaman nito para sa kanya. Ngunit hindi napansin ni Dalisay ang aninong sumunod sa kanya sa kusina. Si Halina. Nagkunwari itong kukuha ng tubig sa refrigerator. Nang tumalikod si Dalisay para abutin ang asukal sa mataas na estante, mabilis pa sa kidlat ang mga kamay ni Halina. May inilabas itong maliit na pakete mula sa bulsa ng kanyang puting uniforme at ibinuhos ang laman nito sa tasang inihanda ni Dalisay. Isang pinong pulbos na mabilis na humalo sa mainit na likido. Nang humarap muli si Dalisay, nakangiti na si Halina habang umiinom ng tubig, tila walang nangyari. Kinabahan si Dalisay. May kakaiba sa tingin ni Halina, pero isinantabi niya ito. Ayaw niyang maging praning. Ayaw niyang dagdagan ng gulo. Dinala ni Dalisay ang tsaa sa hapagkainan. Sakto namang dumating si Kalasag.
ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, ang lalaking dating kakampi niya sa lahat ng laban. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila may pader na namamagitan sa kanila. Binati ni Dalisay ang asawa at akmang hahalik sa pisngi nito, ngunit bahagyang umiwas si Kalasag. Dumiretso ito ng tingin sa kanyang ina at nagmano bago saglit na sumulyap kay Halina. Isang sulyap na puno ng kahulugan. Isang sulyap na hindi dapat ibinibigay ng isang lalaking may asawa sa ibang babae. Nanikip ang dibdib ni Dalisay. Pinili niyang magbulag-bulagan. Baka pagod lang si Kalasag. Baka stress lang sa trabaho sa hasyenda. Matapos ang almusal na puno ng tensyon, nagpa siya si Dalisay na magpahangin sa hardin. Kailangan niya ng espasyo para makahinga. Pero habang naglalakad siya sa pasilyo, pabalik sa loob ng bahay, may narinig siyang nag-uusap sa may sulok. Sa ilalim ng hagdan, kung saan madilim at walang masyadong dumadaan. Ang boses ni Kalasag at ang mahinang hagik-gik ni Halina. Huminto ang mundo ni Dalisay. Dahan-dahan, parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Humakbang siya palapit. Sumilip siya sa maliit na awang ng pinto. At doon, nakita niya ang isang bagay na dumurog sa kanyang puso, ng pinong-pino. Nakita niya ang kamay ni Halina na mahigpit na nakahawak sa palad ni Kalasag. Hindi ito hawak ng isang empleyado sa kanyang amo. Hindi rin ito hawak ng isang kaibigan. Ito ay hawak ng isang nakaraan na pilit binubuhay sa kasalukuyan. Mas lalong nagpabigat sa dibdib ni Dalisay ang nakita niyang reaksyon ng kanyang asawa. Hindi umiwas si Kalasag. Hindi niya tinanggal ang kamay ni Halina. Sa halip, nakatitig lang siya sa mga mata ng babae, isang titig na puno ng pangungulila at pagkalito. Narinig ni Dalisay ang mahinang bulong ni Halina. Sapat lang para marinig ng hangin at ng kanyang nagdudugong puso. Huwag kang mag-alala, Kalasag. Konting panahon na lang, maibabalik din natin ang dati. Ang dapat ay sa atin. Para bang gumuho ang langit sa ibabaw ni Dalisay. Napatakip siya ng bibig upang pigilan ang pagkawala ng isang impit na hikbi. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahang umaatras palayo sa pintuan. Ayaw niyang maniwala. Gusto niyang isipin na namamalikmata lang siya, na baka nagkakamali lang siya ng dinig. Pero ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. Totoong totoo. Sa kanyang pag-atras, hindi niya napansin ang isang paso ng halaman sa kanyang likuran. Nasagi niya ito. Isang mahina, ngunit matinis na tunog ang umaling-aungaw sa tahimik na pasilyo. Agad na lumingon sina Kalasag at Halina sa direksyon ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay nang magtagpo ang paningin nila ng kanyang asawa. Takot, hiya, galit. Halo-halong emosyon ang nakita niya sa mukha ni Kalasag, pero hindi na hinintay ni Dalisay ang sasabihin nito. Mabilis siyang tumakbo, palayo sa eksenang yon, palayo sa katotohanang hindi pa siya handang harapin. Binalewala niya ang tawag ni Kalasag. Tumakbo siya hanggang sa makarating siya sa likod ng bahay. At habang tumatakbo si Dalisay na luhaan, sa loob ng dining room, dahan-dahang inangat ni Senyora Gunita ang tasa ng tsaa. Mainit pa ito at mabango. Wala siyang kamalay-malay sa panganib na nakahalo sa inumin. Sa isang lagok, pumasok sa katawan ng matanda ang lason na magbabago sa buhay nilang lahat. Nakatayo si Kalasag sa gitna ng madilim na pasilyo. Tila nanigas ang kanyang mga paa habang pinapanood ang anino ng kanyang asawang si Dalisay na mabilis na naglalaho sa kanto. Gusto niyang humabol. Gusto niyang sumigaw at sabihing hindi iyon ang iniisip nito. Ngunit ang kamay ni Halina na nakahawak pa rin sa kanyang braso ay tila isang kadena na pumipigil sa kanya. Ang init ng balat nito ay nagpapaalala sa kanya ng mga panahong hindi pa ganito kakomplikado ang lahat. Noong silang dalawa pa ang nangangarap sa ilalim ng mga bituin sa hasyenda. Kalasag, hayaan mo muna siya, mahinang sabi ni Halina. Ang boses nito ay parang musika, malambot at puno ng simpatya.
Masyadong sensitibo si Dalisay. Alam mo namang wala tayong ginagawang masama. Nag-uusap lang tayo tungkol sa nakaraan. Huminga ng malalim si Kalasag at dahan-dahang tinanggal ang kamay ni Halina. Nakita niya tayong magkahawak kamay, Halina. Hindi iyon madaling ipaliwanag. At bakit mo kailangang magpaliwanag? Tanong ni Halina. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Kasalanan ko bang hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin ako sa iyo? Na kahit itinaboy mo ako noon para sa kanya, narito pa rin ako para pagsilbihan ng pamilya mo. Kalasag, pagod lang si Dalisay kaya siya nag-iisip ng ganyan. O baka naman, hindi na siya masaya sa piling mo kaya gumagawa siya ng dahilan para mag-away kayo? Ang mga salita ni Halina ay dahan-dahang pumasok sa isipan ni Kalasag. Isang lason na hindi nakikita, ngunit unti-unting pumapatay sa tiwala niya sa sariling asawa. Isinantabi niya ang bigat sa kanyang loob at nagpasya silang bumalik sa dining area. Pagpasok nila, nakita nila si Senyora Gunita na nakaupo pa rin sa kabisera. Hawak ng matanda ang tasa ng tsaa na tinimpla ni Dalisay. Kalahati na ang bawas nito. Nay, ayos lang ba kayo? Tanong ni Kalasag habang lumalapit sa ina. Tumango ang senyora, ngunit maputla ang kanyang mukha. Medyo mapait ang tsaa na ito ngayon. Hindi yata maayos ang pagkakatimpla ng asawa mo. Pero kailangan kong inumin dahil sumasakit ang dibdib ko sa pag-uugali niya. Umupo si Kalasag sa tabi ng ina. Magpahinga na lang kayo pagkatapos nito, Nay. Napansin ni Kalasag si Halina na nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang ina. May kakaibang kislap sa mga mata ng nurse, isang kislap na hindi niya maunawaan. Tila ba may hinihintay itong mangyari. Ilang minuto ang lumipas. Ang katahimikan sa hapagkainan ay binalot ng tensyon. Biglang binitawan ni Senyora Gunita ang kanyang kutsara. Kumalansing ito sa sahig, gaya ng platong nabasag ni Dalisay kanina. Nay? Bakit po? Tanong ni Kalasag. Ang kaba ay nagsisimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi sumagot ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pumunta sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila naghahanap ng hangin. Ang kanyang mukha na kanina ay maputla, ay nagsisimula ng mamula at maging lila. Halina, tulong, ang nanay ko. Sigaw ni Kalasag habang inaalalayan ang ina na nagsisimula ng manginig. Mabilis na lumapit si Halina, ngunit sa halip na tumulong agad, kinuha muna nito ang tasa ng tsaa at inamoy ito. Isang mabilis na galaw na hindi napansin ni Kalasag dahil sa taranta. Kalasag, ang tsaa. Sigaw ni Halina. Ang boses niya ay pununo ng pekeng sindak. May kakaibang amoy ang tsaa. Anong inilagay ni Dalisay dito? Nabulunan si Senyora Gunita. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ubo lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nawalan ng lakas at napasandal sa upuan. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na daliri. Itinuro niya ang tasa na nasa ibabaw ng mesa, ang tasa na ibinigay sa kanya ni Dalisay nang may kasamang ngiti kaninang umaga. Ang tsaa, ungal ng senyora bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at nawalan ng malay sa mga bisig ni Kalasag. Dalisay. Sigaw ni Kalasag. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Dalisay, anong ginawa mo? Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsimulang magdilim, tila nakikiramay sa trahedyang kakasimula pa lamang. Tumakbo pabalik sa loob ng bahay si Dalisay nang marinig ang nakapangingilabot na sigaw ni Kalasag. Halos madapa siya sa pinto ng dining room at doon ay bumungad sa kanya ang isang tagpong hinding-hindi na mabubura sa kanyang isipan. Ang biyena niyang si Senyora Gunita ay nakahandusay sa mga bisig ni Kalasag, walang malay at nangingitim ang mga labi. Sa tabi nila, nakatayo si Halina.
Hawak ang tasa ng tsa na tinimpla ni Dalisay kanina. Anong nangyari? Nay, anong nangyari? Tanong ni Dalisay. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Lumingon si Kalasag sa kanya. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng pagmamahal, ay puno na ngayon ng matinding puot at pandidiri. Huwag kang lumapit! Sigaw ni Kalasag. Anong inilagay mo sa tsaan ng nanay ko, Dalisay? Anong kamandag ang ipinainom mo sa kanya? Napaatras si Dalisay, tila nasampal ng mga salita ng asawa. Wala akong inilagay, kundi tsaa at asukal. Kalasag, maniwala ka sa akin. Sinungaling, sabat ni Halina. Nakita ko ang mga kamay mo kanina sa kusina, Dalisay. Masyado kang balisa. At heto, amuyin niyo ang tasang ito. May kakaibang amoy ang tsaa na ito na hindi galing sa halaman. Mabilis ang mga pangyayari. Isinakay si Senyora Gunita sa sasakyan upang dalhin sa pinakamalapit na ospital sa bayan ng Agos. Hindi pinayagan ni Kalasag na sumama si Dalisay sa loob ng kotse. Pinanood na lang ni Dalisay ang pag-alis nila habang siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng malaking mansyon, yakap ang kanyang sarili habang humihikbi. Pagdating sa ospital, ang tensyon ay lalong tumindi. Nakaupo si Kalasag sa labas ng emergency room. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Lumabas si Halina mula sa loob. Dala ang isang pirasong papel. Bilang nurse ng pamilya, siya ang naging tulay sa mga doktor. Kalasag, tawag ni Halina sa malambing na boses. Nag-angat ng tingin si Kalasag. Ano ang sabi ng doktor? Ligtas ba ang nanay? Bumuntong hininga si Halina at umupo sa tabi ni Kalasag. Ligtas na siya, pero kailangan niyang manatili rito. Kalasag, kumpirmado ang hinala ko. May nakahalong arsenic sa tsaan na ininom niya. Isang uri ng lason na unti-unting pinapatay ang tao. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Kalasag. Lason. Sigurado ka ba? Heto ang resulta. Pagpapatuloy ni Halina, sabay pakita ng pekeng dokumento na inihanda niya ng lihim. At sino lang ba ang may access sa tsaan ng senyora kaninang umaga? Sino lang ba ang may galit sa kanya dahil laging pinapagalitan? Kalasag, alam nating dalawa ang sagot. Sa mga sandaling iyon, ang natitirang tiwala ni Kalasag kay Dalisay ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng isang naglalagablab na galit. Ilang oras ang lumipas, pinayagan silang pumasok sa kwarto ni Senyora Gunita. Bahagya ng gising ang matanda, ngunit mahina pa rin ito. Nang makita niya si Kalasag, pilit niyang hinawakan ang kamay ng anak. Pero nang pumasok si Dalisay sa pinto, ang takot sa mga mata ng senyora ay hindi maitatago. Paalisin niyo siya. Hirap na sabi ng matanda. Kalasag, papatayin niya ako. Nay, hindi ko po magagawa yan. Susubukan pa sanang lumapit ni Dalisay, ngunit hinarang siya ni Kalasag. Hindi na nakapaghintay si Kalasag. Hinawakan niya si Dalisay sa braso nang napakahigpit at kinaladkad ito, palabas ng kwarto. Hanggang sa makarating sila sa labas ng ospital, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila sumasabog sa kulog at kidlat. Kalasag, pakinggan mo muna ako. Isinusumpa ko wala akong kinalaman dito. Sigaw ni Dalisay sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng tubig. Tama na, Dalisay. Sapat na ang narinig ko sa nanay ko. Sapat na ang nakita kong ebidensya. Bulyaw ni Kalasag. Mula ngayon, wala ka ng puwang sa hasyenda Huling Sulyap. Wala ka na ring puwang sa buhay ko. Asawa mo ako, Kalasag. Ang asawa ko ay hindi isang mamamatay tao. Sagot ni Kalasag na may kasamang pandidiri. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan, itago mo na ang sarili mo. Binuksan ni Kalasag ang pinto ng kanyang sasakyan at iniwan si Dalisay na nakatayo sa gitna ng kalsada.
Pinanood ni Dalisay ang paglayo ng sasakyan. Ang mga pulang ilaw nito ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng bagyo. Naiwan si Dalisay na basang-basa, nanginginig sa ginaw, at wasak na wasak ang puso. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at higit sa lahat, wala na ang taong pinagkatiwalaan niya. Napahawak si Dalisay sa kanyang tiyan. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang kirot. Hindi lang kirot ng gutom, kundi isang kirot na nagpaalala sa kanya na may isa pang buhay na nagsisimulang mabuo sa loob niya. Anak! Bulong niya sa gitna ng hagulhol. Paano tayo? Sa dilim ng gabi, sa gitna ng malakas na bagyo, ang tanging maririnig na lang ay ang hikbi ng isang babaeng nawalan ng lahat, habang sa malayo, ang anino ni Halina ay nakasilip sa bintana ng ospital, may bakas ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Dalisay ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naglalakad siya ng walang direksyon sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay puno na ng putik at sugat, ngunit wala siyang nararamdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang manhid na sakit sa kanyang dibdib. Lason, arsenic, bulong niya sa sarili, habang ang boses ni Kalasag ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano nagawa ng lalaking nangako sa kanyang magiging sandigan niya na itaboy siya na parang isang maruming hayop? Paano nito nagawang paniwalaan ang mga salita ng isang taong isang buwan pa lang nilang kasama? Napahinto si Dalisay sa tapat ng arko ng hasyenda Huling Sulyap. Hindi niya namalaya na bumalik ang kanyang mga paa sa lugar kung saan siya itinaboy. Tiningnan niya ang malayo at maringal na mansyon sa gitna ng kadiliman. Nasa lumang bodega sila sa dulo ng lupain ng mga Mondragon. Ito ang lugar kung saan itinatabi ang mga sirang kagamitan sa bukid. Isang lugar na bihirang puntahan ni Kalasag o ng sinuman mula sa mansyon. Bakit niyo po ako tinutulungan, Yaya? Tanong ni Dalisay habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang baso. Hindi ba kayo natatakot? Sabi nila, pinatay ko raw ang senyora. Hinawakan ni Yaya himig ang kamay ni Dalisay at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Dalisay, kilala kita simula nang pumasok ka sa pamilyang ito. Alam ko ang tibok ng puso mo, ang isang taong marunong magmahal ng mga halaman at hayop. Nang ganoon ka, Dalisay, ay hindi kailanman magagawang pumatay ng tao. May masamang balak ang babaeng iyon. Si Halina. Naiyak muli si Dalisay. Sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanya. Pero wala na po akong magagawa, Yaya. Galit na galit si Kalasag. Wala akong ebidensya, sabi ni Dalisay sa pagitan ng hikbi. Bigla, napatigil si Dalisay. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kaninang hilo ay bumalik, kasabay ng isang kakaibang pakiramdam. Tila may maliit na pintig sa loob niya na nagmamakaawang mapansin. Yaya, ang aking buwanang dalaw. 3 linggo na itong huli. Bulong ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Mabilis na kumuha si Yaya Himig ng isang maliit na kit mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na lihim niyang binili sa bayan kanina dahil sa mga napapansin niyang senyales kay Dalisay. Subukan mo ito, Iha. Makalipas ang ilang minuto, sa isang sulok ng bodega, lumabas si Dalisay na hawak ang maliit na plastik. 2 guhit na kulay pula. Positibo. Napaupo si Dalisay sa isang lumang sako ng palay. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang naglalagablab na determinasyon. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. May isang inosenteng buhay na ngayon ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak na may tatak ng isang mamamatay tao ang kanyang ina. Yaya, hindi ako aalis, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng tatag. Dito lang ako sa bodega. Magtatago ako sa dilim. Anong balak mo, Dalisay?
Kaba na tanong ni Yaya himig. Tiningnan ni Dalisay ang mansyon mula sa maliit na siwang ng bodega. Gagamitin ko ang lahat ng alam ko. Hindi nila alam na bago ako naging asawa ni Kalasag, nag-aral ako ng computer at electronics sa bayan. Kung kailangan kong maging mata sa dilim para mabura ang lason na ikinalat ni Halina, gagawin ko. Humarap siya kay Yaya himig. Yaya, kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan ko ng mga gamit. Lihim nyo akong bibilhan ng maliliit na kamera sa bayan. Ipasok nyo ako sa mansyon sa oras na tulog na sila. Sa gabing iyon, sa gitna ng amoy ng luma at alikabok, isang bagong Dalisay ang isinilang. Isang Dalisay na hindi naiiyak dahil sa pangaapi, kundi isang Dalisay na lalaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo para sa katotohanan. Ngunit sa loob ng mansyon, habang mahimbing ang tulog ni Kalasag, dahan-dahang pumasok si Halina sa kwarto ng senyora. May hawak siyang isang maliit na hiringgilya, isang mas matapang na dosis para sa gabi. Tumayo si Halina sa harap ng malaking salamin sa loob ng banyo ng mga panauhin. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang puting uniforme, tinitiyak na walang kahit isang lukot. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mukhang nakikita ng lahat, ang mukha ng isang maawain at tapat na nurse ay isang maskara lamang. Isang maskara na sadyang ginawa para sirain ang pamilya Mondragon mula sa loob. Kaunti na lang, bulong niya sa kanyang sarili. Kaunti na lang, Itay. Mababawi ko na rin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Lumabas siya ng banyo at tahimik na tinahak ang pasilyo patungo sa kwarto ni Senyora Gunita. Ang mansyon ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang hilik ni Kalasag mula sa kabilang kwarto. Ang lalaking iyon, ganoon pa rin kadaling utuin. Isang konting iyak lang, isang konting haplos, at naniniwala na agad na siya ang biktima at si Dalisay ang salarin. Dahan-dahang binuksan ni Halina ang pinto ng kwarto ng matanda. Ang amoy ng gamot at sakit ay agad na sumalubong sa kanya. Nakahiga si Senyora Gunita, dilat ang mga mata, ngunit tila nakapako ang paningin sa kisame. Ang laso na ibinibigay niya sa maliit na dosis ay unti-unting pinaparalisa ang mga kalamnan ng matanda. Hindi ito makapagsalita at hirap itong igalaw kahit ang kanyang mga daliri. Lumapit si Halina sa gilid ng kama. Hindi na niya kailangang magkunwari rito dahil alam niyang walang makakarinig. Gising ka pa pala, matandang hukluwan, sabi ni Halina. Ang boses niya ay wala na ang tamis. Pinalitan ito ng matinding lamig. Kinuha niya ang isang basong tubig sa gilid at dahan-dahang ibinuhos ito sa mukha ng matanda. Napapikit ang senyora, ang kanyang mga labi ay nangangatog, ngunit walang boses na lumalabas. Ano? Akala mo ba ay totoong nagmamalasakit ako sa'yo? Tumawa ng mahina si Halina habang pinupunasan ang kanyang sariling kamay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana namatay sa hirap at kahihiyan ang tatay ko. Ang boses ni Halina ay nanginginig sa puot. Naaalala mo ba si Mang Nestor? Ang driver na pinagbintangan mong nagnakaw ng mga alahas mo, 20 taon na ang nakakaraan. Ipinakulong mo siya kahit nagmamakaawa siyang wala siyang kinalaman. Namatay siya sa loob ng selda na marumi ang pangalan dahil sa kasinungalingan mo. Yumuko si Halina. Inilapit ang kanyang mukha sa tainga ng matanda. Ngayon, ako naman ang maglilinis ng pangalan namin at sisimulan ko iyon sa pagkuha ng lahat ng meron kayo. Ang hasyenda, ang pera, at pati ang kaisa-isa mong anak. Lahat yan magiging akin. Kinuha ni Halina ang maliit na bote ng gamot na nasa side table. Tinanggal niya ang takip nito at pinalitan ng laman ng isang malapot na likido na kinuha niya sa kanyang bulsa. Huwag kang mag-alala, senyora. Hindi kita papatayin agad. Gusto ko munang makita mong unti-unting gumuho ang pamilya mo. Gusto ko munang makita mong itakwil ng anak mo ang babaeng pinakamamahal niya.
Tumawa siya ng mahina, isang tunog na parang kaskas ng tuyong dahon. Ang tanga rin ng dalisay na yon, napakadaling bitagin. Isang patak lang ng lason sa tsaa at siya na ang naging demonyo sa paningin ni Kalasag. Ngayong wala na siya, wala na ring hahadlang sa akin. Biglang may narinig na yabag si Halina sa labas ng pinto. Sa isang kurap ng mata, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging maamo at mapagkalinga. Mabilis niyang itinago ang bote at kumuha ng bimpo upang punasan ang mukha ng matanda na binuhusan niya ng tubig kanina. Bumukas ang pinto. Si Kalasag. "Halina, bakit gising ka pa?" tanong ni Kalasag. Halatang pagod ang boses. Humarap si Halina na may malungkot na ngiti. "O Kalasag, hindi kasi ako mapakali. Tinitingnan ko lang kung maayos ang paghinga ng senyora. Parang kanina kasi ay nahihirapan siya." Lumapit si Kalasag sa kama at tiningnan ang ina. "Salamat, Halina. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka rito. Simula nang umalis si Dalisay, parang gumuho ang mundo ko." Hinawakan ni Halina ang balikat ni Kalasag. Marahang pinipisil ito. "Naiintindihan ko. Pero isipin mo na lang na mas mabuti na ito kaysa hayaan mong saktan pa niya ang nanay mo. Masyado kang mabait, Kalasag. Hindi mo deserve ang isang babaeng traidor." Tumingin si Kalasag kay Halina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Sabi ni Attorney Garcia, "Kailangan na nating ayusin ang mga papeles ng hasyenda habang nagpapagaling si nanay. Gusto kong ilipat muna sa pangalan mo ang ilang pamamahala para hindi ako masyadong mahirapan." Kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Halina, pero agad niya itong itinatago. "Kung yan ang makakatulong sa'yo, handa akong tumulong kahit ano para sa'yo." Habang magkayakap ang dalawa sa tabi ng kama, hindi nila napansin na ang mga mata ni Senyora Gunita ay puno ng luha. Luha ng pagsisisi at matinding takot. At sa labas ng bintana, sa ilalim ng madilim na gabi, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Si Dalisay. Hawak ang isang maliit na receiver. Narinig ni Dalisay ang lahat ng sinabi ni Halina sa loob ng kwarto sa pamamagitan ng kamera na naipasok ni Yaya Himig kaninang hapon. Nanginginig ang buong katawan ni Dalisay sa galit. "Nestor, paghihiganti!" bulong ni Dalisay. "Ngayon alam ko na ang totoo. Hindi lang ikaw ang biktima rito, senyora. Pati ang pamilya ko ay idinamay niya." Hinigpitan ni Dalisay ang hawak sa kanyang gadgets. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging liwanag ay ang screen ng kanyang monitor. "Maghanda ka, Halina," sabi ni Dalisay sa sarili. "Akala mo ay nakuha mo na ang lahat, pero hindi mo alam. Ang ahas na tulad mo, sariling buntot mo ang papatay sa'yo." Biglang namatay ang monitor ni Dalisay. May pumutol ng kuryente sa bodega. Isang malakas na kaluskos ang narinig niya sa labas ng pinto. "Sino yan?" Sigaw ni Dalisay habang pilit na kinakapa ang kanyang flashlight. Bumukas ang pinto ng bodega ng marahas. Isang anino ang nakatayo doon. May hawak na matalim na bagay na kumikislap sa dilim. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Dalisay. Hawak niya ang isang pirasong kahoy, handang ipagtanggol ang sarili at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang aninong nakatayo sa pinto ng bodega ay dahan-dahang lumapit at sa tama ng kidlat mula sa labas, nakita niya ang mukha nito. "Yaya Himig, Diyos ko, papatayin niyo ako sa kaba," bulong ni Dalisay habang pilit na ibinabalik ang hininga. "Patawad, iha. Pinatay ko ang kuryente dahil may mga tauhan si Kalasag na naglilibot sa labas. Akala nila ay may nagnanakaw ng gamit dito." Hingal na sabi ni Yaya Himig. Inilapag niya ang isang supot. "Heto na ang mga ipinabili mo. Mga maliliit na kamera na nakatago sa loob ng mga gamit at ang mga gadgets na kailangan mo." Huminga ng malalim si Dalisay. "Salamat, Yaya. Ngayong gabi, kailangang makapasok ako sa loob. Hindi sapat ang naririnig ko lang sila. Kailangan kong makita ang bawat galaw ni Halina."
Sa tulong ng dilim at ng malakas na ulan, dahan-dahang binagtas ni Dalisay at Yaya Himig ang daan patungo sa mansyon. Pinapasok siya ni Yaya sa maliit na pinto sa likod, ang daan ang ginagamit ng mga labandera noon na bihirang bantayan. Habang naglalakad sa madidilim na pasilyo ng sarili niyang tahanan, pakiramdam ni Dalisay ay isa siyang magnanakaw. Bawat kaluskos ng sahig ay nagpapakaba sa kanya. Narating niya ang kwarto ni Senyora Gunita. Maingat niyang pinihit ang doorknob at pumasok sa loob. Amoy na amoy ang lansa at ang bigat ng hangin. Lumapit si Dalisay sa kama. Doon, nakita niya ang biyenan na dati ay kay rami ng alahas at laging matikas. Ngunit ngayon ay tila isang tuyong dahon na lang na nakahandusay. Naawa si Dalisay. Sa kabila ng lahat ng panglalait nito sa kanya, hindi deserve ng matanda ang mabulok sa kamay ng isang ahas. Mabilis na kumilos si Dalisay. Inilagay niya ang isang maliit na kamera sa loob ng isang lumang orasan sa ibabaw ng cabinet. Ang isa naman ay itinago niya sa ilalim ng lamesa kung saan inilalagay ang mga gamot. Biglang narinig ni Dalisay ang tunog ng takong sa labas. Tik, tak, tik, tak. Diyos ko, si Halina. Bulong ni Dalisay. Wala siyang ibang mapupuntahan. Sa takot na mahuli, mabilis siyang gumapang at nagtago sa ilalim ng malawak na kama ni Senyora Gunita. Halos hindi siya humihinga habang nakadikit ang kanyang dibdib sa malamig na sahig. Bumukas ang pinto. Pumasok si Halina at kasunod nito ay si Kalasag. Sigurado ka bang maayos lang ang pakiramdam niya? Tanong ni Kalasag. Halatang may pag-aalala pa rin sa kanyang boses. Oo, Kalasag. Katatapos ko lang siyang bigyan ng bitamina. Sagot ni Halina. Narinig ni Dalisay ang pag-upo ni Halina sa gilid ng kama, sa mismong tapat ng kanyang pinagtataguan. Alam mo, iniisip ko, baka mas mabuting ilipat na natin ang lahat ng titulo ng lupa sa pangalan mo habang maaga pa. Para kung mangyari man ang hindi inaasahan, protektado ang hasyenda. Pag-iisipan ko, Halina, masyadong mabilis ang lahat. Sagot ni Kalasag. Sige na, magpahinga ka na rin. Ako na muna ang babantay dito. Sandali lang, may nahulog ako. Sabi ni Halina. Naramdaman ni Dalisay ang pagyanig ng sahig. Isang maliit na bagay ang gumulong patungo sa ilalim ng kama. Isang gold-plated na lipstick ang gumulong sa ilalim ng kama. Huminto ito, ilang pulgada lang ang layo sa nanginginig na daliri ni Dalisay. Halos hindi na humihinga si Dalisay. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, kasabay ng mataimtim na panalangin na sana ay huwag siyang makita. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Halina sa sahig habang kinakapa ang nahulog na gamit. Nasaan na ba yon? Naiiritang bulong ni Halina. Halina, hayaan mo na yan. Bukas mo na hanapin. Madilim na riyan sa ilalim. Wika ni Kalasag. Sandali lang, Kalasag. Mahal ang lipstick na ito. Sagot ni Halina. Isang sandali pa. Naramdaman ni Dalisay ang pagpasok ng buong braso ni Halina sa ilalim ng kama. Halos madikit na ang mga daliri nito sa siko ni Dalisay. Sa gitna ng kaba, naramdaman ni Dalisay ang isang mahinang sipa sa kanyang tiyan, ang kanyang sanggol. Tila ba sinasabihan siya nito na maging matatag. Pinigil ni Dalisay ang kanyang sarili na huwag mapasinghap sa gulat. Ayan, nakuha ko na, sabi ni Halina sabay hila ng kanyang kamay palabas. Tara na, Kalasag. Hayaan na nating magpahinga ang iyong ina. Kailangan mo na ring matulog dahil maaga pa ang punta ng abogado bukas. Narinig ni Dalisay ang pagbukas at pagsara ng pinto. Katahimikan. Dahan-dahan, lumabas si Dalisay mula sa kanyang pinagtataguan. Hingal na hingal siya, tila ba galing sa isang mahabang takbuhan. Tumingin siya kay Senyora Gunita na nakahiga pa rin at walang kibo. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Dalisay na ang mga mata ng matanda ay nakatuon sa kanya. May mga luhang umaagos sa gilid ng mga mata ni Senyora Gunita.
Hindi siya makapagsalita, pero ang kanyang tingin ay puno ng pagsusumamo. Isang tingin na nagsasabing, "Patawarin mo ako, Dalisay. Tulungan mo ako." Hinawakan ni Dalisay ang kamay ng biyenan. Malamig ito, pero naroon ang mahinang pulso. "Nay, nandito po ako," bulong ni Dalisay habang pinapahid ang luha ng matanda. "Alam ko na ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Lalaban po tayo." Bago pa man siya may makarinig muli, mabilis na lumabas si Dalisay sa bintana at tahimik na bumalik sa bodega kung saan naghihintay si Yaya Himig. Pagbalik sa bodega, agad na binuksan ni Dalisay ang kanyang monitor. Ang footage mula sa kamera na inilagay niya sa orasan ay malinaw na malinaw. Nakita niya ang bawat galaw ni Halina kanina, ang pagpalit nito ng gamot, ang pagbulong ng masasama sa senyora, at ang mapaglarong ng ngiti nito habang niloloko si Kalasag. Ngunit may isang bagay na nakita si Dalisay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa video, pagkaalis ni Kalasag sa kwarto, may inilabas si Halina na isang cellphone. Hindi ito ang cellphone na karaniwan nitong ginagamit. Tumawag siya sa isang tao. "Hello? Oo, maayos na ang lahat. Pirma na lang ng matanda at ni Kalasag ang kailangan," sabi ni Halina sa video. "Siguraduhin mong handa na ang mga tauhan mo. Kapag nakuha ko na ang titulo ng Hacienda Huling Sulyap, susunugin natin ang lumang bodega para mabura ang lahat ng bakas, pati na ang mga ebidensyang posibleng iniwan ng babaeng yun." Napatakip ng bibig si Dalisay. Susunugin ang bodega? Ibig sabihin, alam ni Halina na posibleng nagtatago pa rin siya sa paligid at hindi lang pala si Halina ang kalaban. May kasabwat ito. Mabilis na nirepaso ni Dalisay ang mga dokumentong nakita niya sa monitor. Sa bawat segundo ng video, unti-unting nabubuo ang puzzle ng kasamaan ni Halina. Hindi lang ito simpleng paghihiganti. Isa itong planadong pagnanakaw sa yaman ng mga Mondragon. "Yaya Himig, kailangan nating kumilos ng mas mabilis," sabi ni Dalisay habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. Hindi lang buhay ni nanay ang nasa panganib, kundi ang buong hasyenda. "Anong gagawin natin, Dalisay?" tanong ni Yaya Himig na halatang natatakot na rin. Tumingin si Dalisay sa screen kung saan makikita ang mukha ni Kalasag na natutulog sa kabilang kwarto. "Kailangan kong ipakita kay Kalasag ang katotohanan, pero hindi sa paraang iisipin niyang ini-edit ko lang ang video. Kailangan niya itong makita ng live. Kailangan niyang marinig mismo sa bibig ni Halina ang pag-amin." Huminga ng malalim si Dalisay. Inihanda niya ang kanyang huling alas isang remote connection na magpapadala ng live feed mula sa mga kamera diretso sa TV sa sala ng mansyon sa oras na magsimula ang pagpupulong nila bukas kasama ang abogado. Ngunit bago pa man matapos ni Dalisay ang kanyang ginagawa, biglang narinig ang malalakas na tahol ng mga aso sa labas ng bodega. Kasunod nito ang ingay ng mga sasakyang papalapit. "Diyos ko, Dalisay! Narito na sila!" sigaw ni Yaya Himig habang nakasilip sa siwang ng pinto. Nakita ni Dalisay sa labas ang mga flashlight ng mga security guard ng hasyenda at sa gitna nila ay walang iba kundi si Halina na may hawak na isang sulo ng apoy. "Dalisay Mabini, alam kong nandyan ka sa loob." Sigaw ni Halina. Ang boses ay puno ng tagumpay. "Huwag ka nang magtago. Oras na para tapusin ang lahat ng ito." "Pakong." Ang bawat sigaw ni Halina sa labas ng bodega ay tila kidlat na tumatama sa pandinig ni Dalisay. Ang liwanag mula sa sulo na hawak ng babae ay sumisilip sa mga siwang ng lumang dingding na nagbibigay ng mahahaba at nakatatakot na anino sa loob ng silid. "Yaya Himig, ang hard drive. Kailangan nating makuha ang lahat ng files," bulong ni Dalisay sa gitna ng pagmamadali. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihila ang mga kable mula sa kanyang laptop. "Diyos ko, Dalisay, sinusunog na nila ang paligid," sigaw ni Yaya Himig.
Amoy na nila ang usok ng tuyong damo na sinimulang silaban ng mga tauhan ni Halina. Sa labas, tumawa ng nakapangingilabot si Halina. Dalisay, huwag mo nang hintaying maging abukaryan kasama ng mga basura ng mga Mondragon. Lumabas ka na at aminin ang kasalanan mo. Baka sakaling kaawaan ka pa ni Kalasag. Hindi ako lalabas hanggat hindi ko natatapos ito, sagot ni Dalisay sa kanyang sarili. Isang bar ang natitira sa progress ng file transfer. 78%. 79%. Beep! Tapos na. Mabilis na hinablot ni Dalisay ang maliit na black drive at isinilid ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang tiyan. Yaya, doon tayo sa butas sa likod ng mga sako. Eksakto sa pag-alis nila sa pwesto, isang sulo ang pinalipad ni Halina sa bintana. Ang lumang kurtina at mga sako ng palay ay mabilis na nilamon ng apoy. Ang init ay tila humihigop ng hininga ni Dalisay, ngunit ang isisip niya ay nasa kanyang dinadalang anak. Takbo, Yaya! Huwag kayong lilingon! Gumapang sila sa ilalim ng maliit na siwang sa likod ng bodega, ang lagusan na ginagamit ng mga pusa at maliliit na hayop. Labis ang hapdi ng mga gasgas sa balat ni Dalisay, ngunit wala itong katumbas sa hapdi ng kataksilan na kanyang nasaksihan. Pagkalabas nila, agad silang nagtago sa makapal na talahiban. Habang pinapanood ang bodega, na tuluyan ng nilalamon ng naglalagablab na apoy. Mula sa malayo nakita ni Dalisay si Kalasag na patakbong lumapit sa nagliliyab na gusali. Dalisay! Dalisay! Nandyan ka ba? Sigaw ni Kalasag. May bahid ng pangamba ang tinig. Hindi malaman ni Dalisay kung yun ba'y para sa kanya o dahil sa takot na mabunyag ang mga lihim laban sa lalaki. Kalasag, wag. Delikado na. Pigil ni Halina. Mariing kapit sa braso niya. Wala na siya. Huli na ang lahat. Siya ang may kasalanan. Baka mas pinili niyang umiwas kaysa humarap sa batas. Napaupo si Kalasag sa lupa. Nakatitig sa nagliliyab na tanawin. May anino ng pagsisisi sa kanyang mukha. Ngunit para kay Dalisay, huli na ang lahat ng iyon. Tingnan mo sila, Yaya. Mahinang wika ni Dalisay habang nagkukubli sa dilim. Iniisip nilang tuluyan ng naglaho ang katotohanan. Hindi nila alam na sa akin ang patunay nagigiba sa kanila. Ano na ang gagawin natin, Dalisay? Wala na tayong mapupuntahan. Nanginginig na tanong ni Yaya himig. Mahigpit na hinawakan ni Dalisay ang hard drive na nakatago sa loob ng kanyang damit. Ang huling alas na magbabago ng lahat. Pupunta tayo sa bayan. May kakilala ako na makakatulong sa atin na maikalat ang video na ito sa paraang hindi nila mapipigilan. At bukas, sa mismong harap ng abogado at ni Kalasag, pagbabayarin ko si Halina. Ngunit habang naglalakad palayo sina Dalisay, isang bagay ang napansin niya sa screen ng kanyang cellphone na naiwan niyang nakakonect sa kamera sa mansyon. Sa video, nakita niyang pumasok si Halina sa kwarto ng senyora pagkatapos ng sunog. Hindi ito umiiyak. Nakangiti ito. Kinuha ni Halina ang isang unan at dahan-dahang inilapit sa mukha ng paralisadong si Senyora Gunita. Tapos na ang palabas, Senyora. Sumunod ka na sa manugang mo sa impyerno, sabi ni Halina sa video. Hindi. Napasigaw ng mahina si Dalisay. Kailangan nating bumalik, Yaya. Papatayin niya ang senyora ngayon din. Napatigil si Dalisay. Kung babalik siya, mahuhuli siya. Kung hindi siya babalik, mamamatay ang kaisa-isang saksi na makakapaglinis ng pangalan niya sa harap ng lahat. Ang buhay ng kanyang biyenan o ang kanyang sariling kaligtasan. Kalasag mabigat ang bawat hakbang ko pabalik sa mansyon. Ang amoy ng usok mula sa nasunog na bodega ay tila dumikit na sa aking balat. Isang malupit na paalala na ang lahat ng alaala namin ni Dalisay ay naging abo na. Naninikip ang dibdib ko. Sa kabila ng galit ko sa kanya, hindi ko kailanman ninais na matapos ang lahat sa ganitong paraan. Dalisay, bulong ko sa hangin habang ang anino ng pagsisisi ay unti-unting lumalamon sa akin.
Bakit hindi ko man lang siya hinayaang magpaliwanag? Kalasag, uminom ka muna ng tubig. Ang boses ni Halina ang bumasag sa aking pag-iisip. Inabutan niya ako ng baso. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Kailangan mong magpakatatag. Narito na si Attorney Garcia. Kailangan na nating tapusin ang paglilipat ng mga titulo para hindi na lumala ang gulo sa hasyenda. Tumango ako ng mahina. Wala na akong lakas para makipagtalo. Pumasok kami sa malawak na sala kung saan naghihintay ang abogado sa tapat ng mahabang hapagkainan. Nakalatag doon ang mga papeles na maglilipat ng kapangyarihan ng Hacienda Huling Sulyap sa pangalan ni Halina bilang trustee habang nagpapagaling si nanay. Nakahanda na po ang lahat, Senyor Kalasag, wika ng abogado. Kailangan na lang po ang inyong pirma at ang thumb mark ng inyong ina. Tumingin ako kay nanay na nakaupo sa kanyang wheelchair sa dulo ng mesa. Blanko ang kanyang tingin, ngunit napansin kong nanginginig ang kanyang mga labi. Akala ko ay dahil lamang ito sa kanyang sakit. Ngunit nang tingnan ko siya ng malapitan, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na nakatuon kay Halina. Halina, parang hindi mabuti ang pakiramdam ni nanay. Sabi ko habang hawak ang panulat. Stress lang yan, Kalasag. Mas makakatulong sa kanya kung matatapos na natin ito. Mabilis na sagot ni Halina. Sabay hawak ng mahigpit sa balikat ni nanay. Dali na, pirmahan mo na, para makapagpahinga na tayong lahat. Inilapat ko ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit bago ko pa maiguhit ang unang letra ng aking pangalan, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa pintuan ng mansyon. Blag! Bumukas ang malaking pinto. Ang hangin mula sa labas ay humagupit sa loob ng sala. Dala ang amoy ng ulan at basang lupa. At doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo ang isang babaeng akala ko ay wala na. Si Dalisay. Basang-basa ang kanyang buhok. Ang kanyang damit ay punit-punit at may mga bakas ng uling. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Hindi siya ang Dalisay na nakilala kong laging nakayuko. Huwag mong ituloy ang pirma, Kalasag. Sigaw niya. Ang boses niya ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Dalisay? Halos mabitawan ko ang panulat. Buhay ka? Paano? Anong ginagawa ng mamamatay tao na ito rito? Sigaw ni Halina. Ang boses niya ay matinis sa gulat at galit. Security! Paalisin ang babaeng yan. Subukan niyo akong hawakan at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo matutulog ngayong gabi. Banta ni Dalisay sa mga gwardiyang papalapit. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Kalasag, tingnan mo ang TV. Ngayon din. Anong kalokohan ito? Iritang sabi ni Halina. Kalasag, huwag kang makinig sa kanya. Baliw na siya. Biglang nag-flicker ang malaking smart TV sa sala. Nang hindi ko pinipindot ang remote, kusa itong bumukas. Isang video feed ang lumitaw. Isang anggulo mula sa loob ng kwarto ni nanay. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ko ang petsa at oras sa video. Kanina lang ito. Makalipas ang sunog sa bodega. Sa screen, nakita ko si Halina. Wala ang kanyang maamong mukha. Nakita ko siyang kumuha ng isang unan. Nakita ko ang bawat galaw niya habang dahan-dahan niyang inilalapit ang unan sa mukha ni nanay na hindi makagalaw. Tapos na ang palabas, senyora. Sumunod ka na sa manugang mo sa impyerno. Ang boses ni Halina sa video ay malinaw na malinaw. Nabitawan ko ang ballpen. Tumingin ako kay Halina na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitatago. Halina, anong ibig niya sabihin nito? Tanong ko. Ang boses ko ay gumaralgal sa galit. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ang video ay lumipat sa isa pang footage, sa kusina, kung saan kitang-kita ang mabilis na kamay ni Halina habang may ibinubuhos na pulbos sa tiyaan ni nanay habang nakatalikod si Dalisay. Hindi iyan totoo.
Edit lang yan, sigaw ni Halina habang pilit na inaagaw ang cellphone ni Dalisay. Edit? Malamig na sabi ni Dalisay habang humahakbang palapit sa amin. Ang katotohanan ay hindi kailanman mae-edit, Halina. At may isa pa akong sorpresa sa'yo. Humarap si Dalisay sa akin. Kalasag, hindi lang ang buhay ni nanay ang itinaya mo ng itaboy mo. Ako na. Sabi ni Dalisay habang hinahawakan niya ang kanyang tiyan ng may matinding pag-iingat. Kundi pati ang buhay ng magiging anak natin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Napatingin ako sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay sa kanyang mga mata na punong-puno ng luhang pilit na hindi bumabagsak. Anak, bulong ko. Dalisay, magkakaanak tayo? Oo, kalasag. Pero muntik mo na kaming mawala dahil mas pinili mong maniwala sa lason ng babaeng ito kaysa sa katapatan ng asawa mo. Ang boses ni Dalisay ay puno ng pait. Hinarap ko si Halina. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi maipaliwanag. Pakiramdam ko ay dinadaya ako ng sarili kong mga mata at pandinig sa loob ng maraming linggo. Hayop ka, Halina! Sigaw ko sabay hampas sa mesa. Bakit? Bakit mo ginawa ito sa pamilya ko? Nang makitang wala na siyang kawala, biglang nagbago ang anyo ni Halina. Ang kanyang panginginig ay nawala. Pinalitan ito ng isang malakas at nakapangingilabot na tawa. Isang tawa na puno ng baliw na galit. Bakit? Tanong niya habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid. Dahil ang pamilya niyo ang pumatay sa tatay ko. Pinagbintangan niyo si Nestor Soriano na magnanakaw. Ipinakulong niyo siya at doon siya namatay sa dusa. Ngayon, patas na tayo. Gusto kong makita ang mga Mondragon na nagkakawatak-watak at nawawalan ng lahat. Dahil sa galit, mabilis na dinampot ni Halina ang isang kutsilyo mula sa hapagkainan at mabilis na sumugod kay Dalisay. Kung hindi ako magiging mayaman, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo. Sigaw ni Halina. Dalisay, ilag. Sigaw ko. Agad akong humarang sa harap ni Dalisay. Naramdaman ko ang talim ng kutsilyo na humiwa sa aking braso, ngunit hindi ko binitiwan ang mga kamay ni Halina. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya papayagang makapanakit pa. Eksaktong bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga pulis na kanina pa pala tinawagan ni Dalisay. Bitawan mo ang kutsilyo, huwag kang gagalaw. Sigaw ng mga opisyal. Wala nang nagawa si Halina kundi mabitawan ang sandata. Habang pilit siyang pinaposas ng mga pulis, patuloy pa rin siya sa pagsigaw ng mga sumpa laban sa aming pamilya. Hindi pa ito tapos. Isinusumpa ko. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Pinanood namin siyang ilabas ng mansyon. Ang kanyang mga sigaw ay dahan-dahang naglaho sa gitna ng tunog ng sirena at buhos ng ulan. Naiwan kaming tatlo sa sala. Ako, si Dalisay, at si Nanay. Ang katahimikan ay nababalot ng bigat ng mga pangyayari. Dahan-dahan akong lumingon kay Dalisay. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong humingi ng tawad ng libu-libong beses. Pero pakiramdam ko ay wala akong karapatang hawakan man lang ang dulo ng kanyang damit. Dalisay, patawarin mo ako. Ungal ko habang lumuluhod sa kanyang harapan. Naging bulag ako. Naging mahina ako. Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, lumapit siya kay Nanay. Hinawakan niya ang mga kamay ng matanda na kanina pa umiiyak ng tahimik. Nay, tapos na po, bulong ni Dalisay. Ligtas na po tayo. Tumingin si Nanay sa akin. Pagkatapos ay kay Dalisay. Sa gitna ng kanyang panginginig, pilit niyang iginalaw ang kanyang bibig. Say? Ungal ni Nanay. Wad. Ang salitang iyon, ang paghingi ng tawad ng isang mapagmataas na senyora, ang nagpaguho sa natitirang pader sa loob ng puso ni Dalisay. Napayakap siya sa tuhod ng biyanan at doon ay ibinuhos ang lahat ng sakit
na kinimkim niya sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat pagpitik ng orasan sa dingding ng aking malawak na silid, tila ba may boses na bumubulong sa akin ng lahat ng aking mga pagkakamali. Nakahiga ako rito, tinitingnan ang marangyang kisame na dati ay simbolo ng aking kapangyarihan at yaman. Ngunit ngayon ay tila isang malaking pader na nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging mapag-isa sa gitna ng karangyaan. Ang aking katawan ay tila naging isang bilangguan. Mahirap igalaw ang mga kamay at ang aking dila ay tila may nakadagan na mabigat na bato tuwing susubukan kong magsalita. Sabi ng doktor, unti-unti nang nawawala ang lason sa aking dugo, ngunit ang lason sa aking budhi ay tila mas mahirap burahin. Naaalala ko ang bawat masasakit na salitang ipinukol ko kay Dalisay. Tinawag ko siyang manggagamit, hampas lupa at walang modo. Pinagbintangan ko siya sa isang kasalanang alam kong sa kaibuturan ng puso ko ay hindi niya kayang gawin. At bakit? Dahil lang ba sa hindi siya galing sa tanyag na pamilya? Dahil lang ba sa mas pinili ko ang anyo kaysa sa puso? Bumukas ang pinto ng aking silid. Akala ko ay si Kalasag ang papasok upang tingnan ang aking lagay, ngunit ang pamilyar na amoy ng sariwang sampagita ang sumalubong sa akin. Si Dalisay. Dala niya ang isang mangkok ng mainit na sopas at ang mga gamot na kailangan kong inumin. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa kanya, ang pagpapalaya sa kanya sa gitna ng ulan, ang pagpayag na saktan siya ni Kalasag, narito pa rin siya. Bakit? Bakit niya ako inaalagaan ng ganito? Dahan-dahan siyang lumapit sa aking tabi. Inilapag niya ang pagkain sa side table at inayos ang aking unan. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Tila ba isa akong mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Nay, oras na po ng pagkain niyo, malumanay na sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit o paghihiganti. Puno lamang ito ng katapatan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing, patawarin mo ako anak. Patawarin mo ang matandang ito na nabulag ng kayabangan. Ngunit tanging isang mahina at gumaralgal na tunog lang ang lumabas sa aking bibig. Huwag po muna kayong magsalita, Nay. Alam ko po. Sabi ni Dalisay habang pinupunasan ang gilid ng aking mga mata. Hindi ko na malaya na may mga luha na palang umaagos doon. Ang mahalaga po ay narito na tayo. Tapos na ang gulo. Habang sinusubuan niya ako ng sopas, naaalala ko ang mga sandaling kasama ko si Halina. Ang nurse na akala ko ay anghel, ngunit demonyo pala ang kalooban. Naalala ko ang lamig ng kanyang boses nang buhusan niya ako ng tubig, ang sakit ng bawat turok ng lason sa aking katawan, at ang puot sa kanyang mga mata habang binabanggit ang pangalan ng kanyang ama na si Nestor. Nagkamali ako noon kay Nestor, at ang pagkakamaling iyon ang muntik ng pumatay sa aking pamilya sa kasalukuyan. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, si Dalisay ang naging liwanag. Siya na itinakwil ko ang siyang nagligtas sa akin. Dumating si Kalasag sa pintuan, may dalang mga prutas. Nakita ko ang lungkot at hiya sa kanyang mga mata tuwing titingin siya kay Dalisay. Alam kong hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapatawad ang kanyang sarili sa pagiging mahina at madaling mauto. Dalisay, ako na muna ang magbabantay kay nanay. Magpahinga ka na. Baka mapagod ang baby. Wika ni Kalasag habang hinahawakan ang balikat ng kanyang asawa. Umiling si Dalisay at ngumiti. Ayos lang ako, Kalasag. Gusto kong siguraduhin na maayos ang tulog ni nanay bago ako magpahinga. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa titulo ng lupa, hindi tungkol sa yaman sa bangko, kundi tungkol sa pagpapatawad at pagtanggap sa kabila ng mga sugat. Gabi na nang makatulog si Kalasag sa couch sa loob ng aking silid, nanatili si Dalisay sa aking tabi. Dahan-dahang hinahaplos ang aking kamay hanggang sa ako rin ay dinalaw ng antok.
Ngunit sa gitna ng aking mahimbing na pagtulog, may narinig akong kakaibang kaluskos mula sa bintana. Ang hangin sa labas ay tila bumubulong ng panganib. Dahan-dahan kong idilat ang aking mga mata. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang anino na nakatayo malapit sa kama ni Dalisay. Ang aninong iyon, hindi ito gwardiya. May hawak itong isang bote ng likido at isang basahan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong sumigaw para gisingin si Kalasag, pero ang boses ko ay ayaw pa ring lumabas. Ang anino ay dahan-dahang lumapit sa natutulog na si Dalisay. Nakita ko ang kinang ng puot sa mga mata ng estranghero. Hindi ito si Halina, kundi isang lalaking hindi ko kilala. Marahil ay ang kasabwat na tinawagan niya bago ang sunog sa bodega. Dala nito ang isang basahan na basa ng kemikal, handang takpan ang ilong ni Dalisay upang tuluyan na itong patahimikin. Hindi, wag ang manugang ko. Sigaw ng isip ko, sinubukan kong igalaw ang aking kanang kamay. Ang bawat sentimetro ng pag-angat nito ay tila kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Pawis na pawis ako sa hirap, ngunit ang mukha ni Dalisay, ang mukha ng babaeng nagligtas sa akin sa kabila ng aking kalupitan, ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing meron pa ako. Sa isang iglap, gamit ang huling lakas ng aking nangangatog na braso, itinulak ko ang baso ng tubig sa gilid ng aking kama. Basag. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Agad na napabalikwas si Kalasag mula sa couch. Sino yan? Ang estranghero ay nagulat at sinubukang tumakas patungo sa bintana, ngunit mas mabilis si Kalasag. Buong lakas niyang sinunggaban ang lalaki at bumagsak sila sa sahig. Nagising din si Dalisay, gulat at natatakot, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. "Security! Tulong!" sigaw ni Kalasag habang nakikipagbuno sa intruder. Ilang sandali pa ay pumasok na ang mga gwardiya at tuluyang nakuha ang lalaki. Habang inilalabas ito, narinig ko ang bulong ng mga gwardiya na isa pala itong hired killer na binayaran ni Halina bago pa man ito mahuli bilang huling alas kung sakaling mabigo ang kanyang mga plano. Nanginginig na lumapit sa akin si Dalisay. "Nay, ayos lang po ba kayo? Salamat sa Diyos at nagising kayo." Hinawakan ni Dalisay ang aking kamay at doon, sa gitna ng kaguluhan at takot, nangyari ang isang himala. Ang lalamunan ko na tila tuyong disyerto ay biglang nagkaroon ng buhay. Say. Ang boses ko ay paos at mahina, ngunit malinaw na malinaw. Napatigil sina Dalisay at Kalasag, nanlaki ang kanilang mga mata. "Nay, nakapagsalita po kayo?" Tanong ni Kalasag na may kasamang tuwa at luha. Tumingin ako kay Dalisay at sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-atubili. What the, say, ma, hal, kidikita, na, humagulgol si Dalisay. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na puno ng kapatawaran at bagong simula. Ang pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang titulo o yaman. Sa gabing iyon, hindi lang ang buhay ni Dalisay ang nailigtas. Nailigtas din ang aking kaluluwa mula sa kadiliman ng aking nakaraan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang hasyenda Huling Sulyap na dati ay balot ng dilim at tensyon, ngayon ay tila muling nabuhay. Ang mga bulaklak sa hardin na dati ay lantutay ay masigla ng namumukadkad, kasabay ng pagsikat ng araw na nagbibigay ng bagong pag-asa sa aming tahanan. Nakatayo ako sa balkonahe, hinihimas ang aking malaki ng tiyan. Anumang oras ay handa na ang aking munting anghel na lumabas. Ngumiti ako habang pinapanood si Kalasag sa malayo, abala sa pag-aayos ng mga pananim. Hindi na siya ang lalaking laging nakakunot ang noo at puno ng pag-aalinlangan. Ngayon, ang kanyang bawat kilos ay puno ng dedikasyon para sa amin ng aming anak.
Dalisay iha, huwag kang masyadong magbabad sa initan. Baka mahilo ka. Lumingon ako at nakita ko si Senyora Gunita na dahan-dahang naglalakad sa tulong ng kanyang baston. Hindi na siya ang matapang at mapang-aping senyora na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mukha ay maamo na at ang kanyang mga mata ay laging nagniningning tuwing titingin sa akin. Ayos lang po ako, Nay. Masarap lang po ang simoy ng hangin ngayong umaga. Sagot ko habang inaalalayan siyang maupo sa tapat ko. Hinawakan ni Nanay ang aking kamay. Alam mo, tuwing titingin ako sa iyo, naaalala ko kung gaano ako naging mapalad. Sa kabila ng lahat ng pait na ibinigay ko sa iyo, ikaw pa rin ang naging matamis na lunas sa pamilyang ito. Tapos na po yun, Nay. Ang mahalaga ay ang ngayon. Bulong ko. Nalaman namin kamakailan na si Halina ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang kasabwat ay nagtapat din sa lahat ng kanilang mga plano. Ang hustisya ay nakamit na namin, hindi sa pamamagitan ng marahas na paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagkapit sa katotohanan. Naniniwala ako na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na parusa at ang bawat mabuting puso ay may nakalaang gantimpala. Bigla, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Nanay. Ang baby, parang lalabas na po. Kalasag, kalasag, ang asawa mo. Malakas na sigaw ni Nanay. Mabilis na tumakbo si Kalasag patungo sa amin. Binuhat niya ako ng parang isang mamahaling hiyas. Sa gitna ng sakit, nakita ko ang pagmamahal at pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang pag-ibig na alam kong hinding-hindi na muling mayayanig ng anumang bagyo. Makalipas ang ilang oras sa ospital, isang malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang malusog na batang lalaki, sabi ng doktor habang inilalagay ang sanggol sa aking dibdib. Napaiyak ako sa tuwa. Lumapit si Kalasag at hinalikan ang aking noo habang si Nanay ay nakasilip sa pinto na may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Anong ipapangalan natin sa kanya, Dalisay? Tanong ni Kalasag. Tiningnan ko ang aming anak. Isang bagong sibol ng aming lahi. Pangalanan natin siyang Liwanag. Dahil siya ang nagpaalala sa atin na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, laging may umagang darating. Sa loob ng silid na yon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang hasyenda Huling Sulyap ay hindi na lang basta lupain at mansyon. Ito na ang simbolo ng aming pananampalataya, katapatan, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang katotohanan, gaano man ito ilibing sa ilalim ng lason at kasinungalingan, ay laging hahanap ng paraan upang lumitaw at magbigay ng liwanag. Dito na po nagtatapos ang ating kwento ng pagsisikap, pagtataksil, at ang matamis na tagumpay ng katotohanan sa buhay ni Dalisay at Kalasag. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang tiwala ay isang sagradong bagay sa loob ng tahanan. Ang kasamaan at panlilinlang ay maaaring magtagumpay sa simula, ngunit ayon sa batas ng Diyos at ng tao, ang katotohanan ang laging mananaig. Huwag tayong susuko sa paggawa ng mabuti dahil sa huli, ang integridad at pagpapatawad ang tunay na kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsunod sa ating serye mula simula hanggang wakas. Ang inyo pong mga suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na patuloy na lumikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging ending ni Dalisay at Senyora Gunita? Sang-ayon ba kayo sa naging kapalaran ni Halina? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong genre o tema ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung
nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.